Tandaan po natin mga kapatid, the presence of God brings peace. Pakisabi po, peace. Ang presensya po ng Panginoon, napakalaga sa atin. Kasi yan yung nagpapapayapa sa atin. If you are disturbed, may anxieties ka, may worries ka, the Bible tells us that the presence of God brings peace. Pag nasa presensya ka ng Panginoon, may kapayapaan ka. The presence of God brings joy. Pakisabi po, fullness of joy. Every time we enter the presence of God, every time we encounter, we experience the presence of the Lord. It brings peace and joy. Napapayapa ka, nagiging masaya ka, wala ka namang masyadong pera, pero bakit masaya ka? May problema ka, pero bakit may kaligayahan ka sa puso mo, may kapayapaan ka? Kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Taas nga po ang kamay na nagsasabing hindi siya nag-iisa. Sa bawat problema ko, hindi ako nag-iisa. Sa bawat laban, hindi ako nag-iisa. The presence of God is in me. Yan yung nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, ng kagalakan, and the presence of God brings, pakisabi po, transformation. Nakita niyo mga kapatid, every time na nasa presensya tayo ng Diyos, binabago niya tayo araw-araw. Nababago buhay natin. Pero kapag ang isang tao nalayo sa Panginoon, yung buhay niya dumidilim. Pero kapag tayo nasa presensya ng Panginoon, nandun ang pagbabago. Meron lang po akong ituturong awit sa inyo. Yung awit na ito, napapaloob po doon yung presensya ng Diyos, nagbibigay ng kapayapaan, ng kagalakan, nagbabago ng buhay. Pwede po ba natin awitin ito? Tuturo ko lang po ito ng mikse. Isa po itong lumang awit na ginagamit po namin every time na nagdi-devotion kami, nagpe-pray kami. But if you know this song, lakas-lakasan mo ha. Okay, dandahanin lang po natin. Sabi po dyan, in your presence, tingnan niyo po, in your presence, there is peace. In your presence, there is joy. There is joy. I will linger, I will stay. I will stay in your presence day by day till your likeness may be seen in me. Pwede ba natin taas natin mga kamay natin? Let's sing this song. Make it a prayer of your heart. In your presence, yes Lord, in your presence, there is peace. He is your Prince of Peace. In your presence, there is joy. There is joy. Let me linger. I will linger. I will linger. I will stay. Come on. I will stay in your presence day by day. Grabe, feel na feel ko yung presence ni Lord. Till your likeness may be seen in me. For the last time, I will linger. I will linger. Magbababad kami, Lord, sa presensya mo. I will stay in your presence araw-araw, day by day, till your likeness may be seen in me. Hawakan mo yung katabi mo, sabi mo, nakikita ko kapayapaan sa iyo ni Lord.
May problema ka, pero nakikita ko ang kagalakan sa iyo. Nakikita ko ang Panginoon sa iyo. Binabago ka ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Actually po, when we were created by God, noong nilikha po tayo ng Diyos, we were in God's presence. Nung pinanganak po, yung kauna-unahang tao, nung nilikha ng Diyos yung kauna-unahang tao, alam niyo po, saan po siya na-expose? Sa presensya po ng Diyos. When we were created by God, we were in the presence of God. Nasa presence tayo ni Lord. Kaya, ang unang tao po, nandun yung kasiyahan nila, kagalakan nila. Kasi, hindi po sila malayo sa Panginoon, kundi napakalapit nila sa Panginoon. Napaka-intimate, napaka-close nila sa Panginoon. At kapag close ka sa Panginoon, nandun ang kagalakan, nandun ang kapayapaan, nandun ang lahat ng pangangailangan mo. But because of the fall of man, they were cast out from the Garden of Eden, kung saan nandun yung presence ng Panginoon. They were cast out from the Garden of Eden. Kaya doon po nagsimula, pumangit ang tao. Tingnan mo yung katabi mo. Nung ang tao po ay nawalay sa Panginoon, doon nagsimula. Naging pangit ang ugali, pangit mag-isip, pangit mag-interpret, pangit ang pananaw, pangit ang buhay. Meron pong matanda na nagsabi, pag mag-aasawa ka daw, pumili ka daw ng maganda, Brother Ronnie. Tama ba yon? Kasi ang sabi, di bali ni ugali, may ugali. Kasi yung ugali, mababago pa yan. Pero yung itsura, ay mahirap na daw mabago. Pero para sa akin, I beg to disagree. Hindi po ako agree doon. Hindi po ako agree doon. Kasi para sa akin, pag mag-aasawa ka, pumili ka ng pogi. Pakita natin yung pogi dyan. Ayan. Ano po ibig sabihin ng pogi? Presence of God inside. Presence of God inside your heart. Tingnan mo yung katabi mo. Maganda. Pogi. Gwapo. Bakit? Kasi po, yung presensya ng Diyos nasa Kanya. Kapag ang presensya ng Panginoon nasa iyo, pakisabi nga sa katabi mo, gumaganda ka. Pumupogi ka, gumagwapo ka, umaaliwaras ang iyong pagmumukha. Tama po ba? Sino pwede magsabi dyan na nung wala tayo sa Panginoon, ang lungkot-lungkot natin, ang dilim ng aura natin, sino po pwede magsabi? Nung wala tayo sa Panginoon, para bang bata pa tayo, pero mukha na tayong matanda, mukha na tayong lost young. Pero tingnan nyo po ang inyong mga sarili, tingnan nyo po yung mga katabi nyo. Dahil sa presensya ng Panginoon nasa atin, bumabata po tayo, sumisigla po tayo, sumasaya po tayo. Pwede po ba natin palakpakan ng malakas, ng malakas. Purihin natin ang Panginoon sa araw nito. Hallelujah! Ang tanong po sa umagang ito, ang tanong po sa hapong ito, bago po tayo mag-pray, bago po tayo magtapos, sino po ba si Joshua? Who was Joshua in the Bible? According to the Bible, Joshua was the successor of Moses. Pakisabi po, successor. Pakisabi po, tagapagmana. Pag sinabing successor, ikaw yung papalit. So si Joshua po, yung naatasan, maging successor, kapalit ni Moses. Siya po yung sasalo sa leadership ni Moses.
Napakaganda po isipin kapag yan ang sasaluhin mo. Pero napakahirap kapag ang sasaluhin mo problema. Sasaluhin mo utang. Mabigat na suliranin, yan ang mahirap saluhin. Pero salamat sa Panginoon, kasi po, ang Panginoong Hesus, lahat ng kanyang paglilingkod, ibinigay po sa church. Ibinigay po sa atin. Tayo po ang successor ng ating Panginoon. Di ba ang Panginoon nagkatawang tao? Di po ba ang Panginoon, ilang taon siya na gumawa ng earthly ministry? 3 taon, tama? 3 years, earthly ministry. Lahat ng ginawa ng ating Panginoon, pag-akyat niya sa langit, tayo po sumalo. Tayo naging successor. Lahat ng anointing ng Panginoon, lahat ng blessing, lahat ng kanyang pagmimisyon, lahat ng kanyang ginagawa, pakitapik sa tabi mo, sabihin mo, pinasa sa'yo. Pinasa sa'yo yung pangako, ipinasa sa'yo yung pagpapala, ipinasa sa'yo yung presensya ng Diyos. Puri ng Panginoon. Now, tingnan po natin yung talata, nasabi ko po ng konti yung background. Tingnan lang muna natin yung Joshua chapter 1, verse 5. Ganito po katindi yung presence ng Panginoon. Basahin lang po natin, verse 5. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. No one shall stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so will I be with you. I will never leave you, nor forsake you. Pakisabi, antindi. Antindi ng presensya ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Panginoon na sumasama sa iyo at sa akin, ang sabi, hindi magtatagumpay ang anumang gawa ng kaaway sa buhay natin. Pwede po ba natin sabihin ng malakas, Amen? Amen. Ang sabi po dito sa verse 6, verse 7, verse 9, iisa lang yung sinasabi. Pakisabi po, be strong. Be strong. Be strong. Basahin natin saglit. Be strong and courageous. For you shall give these people the inheritance of the land that I swore to their fathers. I will give them. Puri ng Panginoon. Ano pa po ang sabi po dyan? Pakisabi sa katabi mo, focus. Focus ka lang. Be strong. At ang sabi dyan, focus ka. Ano ibig sabihin ng focus? Ano sabi po dyan? Above all, be strong and very courageous. Be careful to observe all the law that my servant Moses commanded. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper wherever you go, kapatid. Focus yan. Sabi doon, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Ano po ibig sabihin yan? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang tatalikod sa Panginoon. Huwag kang manlalamig. Huwag kang magbabackslide. Focus ka lang sa Panginoon. Next verse, ang sabi po sa verse 8, ano pong sabi diyan? Sabay-sabay po tayo. This book of the law must not depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. For then you will be prosperous and succeed in all you do. Meron po akong napanood kamakailan, sabi niya doon sa mga tinuturuan niya, huwag na kayong magbabasa ng Bible. Na-shock ako eh. Publicly, sinabi niya doon sa congregation, sabi niya, huwag na kayong magbabasa ng Bible. Bakit? Kasi tingnan ninyo, yung mga prophets hindi nagbabasa ng Bible. Mga apostles hindi nagbabasa ng Bible. Even si Jesus Christ, hindi daw nagbabasa ng Bible. Alam niyo po, yung pong ganong turo, yung po ay heresy. False teaching po yun. Mag-ingat po tayo. Kasi ang daming nagpapalo sa kanya,
Ang dami niya ng mga books na ginawa at ang dami pong sumusubaybay sa kanya. Biruin mo, sinabi niya, isesend ko sa inyo yung video niya at ang dami pong pastor na nagre-rebuke sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, huwag na kayong magbabasa ng Biblia. Mali po yun. Opo. Kung yung mga tao nagbabasa ng Biblia at nabibless sila, bakit mo pagbabawalan? Para po sa akin, kung gusto mong basahin ng Biblia ng 1 minuto, 1 oras, 1 araw, 1 taon, bahala ka. Wala kaming ididikta, wala kaming programa na ganito dapat ang pagbabasa. Pero kapag gusto mong basahin ang salita ng Diyos, walang masama. Sino pong pwede magsabing walang masama na basahin ang salita ng Diyos? Wala pong masama. Kasi mismo ang Diyos nagsabi sa Joshua 1:8, huwag mong hayaan mahiwalay sa iyo ang aking mga salita. Ang sabi diyan, basahin mo daw ito, pakisabi po, araw at gabi. Pagbulay-bulayan mo ito, sabi doon, upang ikaw ay managana at magtagumpay. So, para po sa akin, hindi po masama magbasa ng Biblia. Yan ang love letter ng Panginoon sa atin. Yan ay libro na kung saan nandyan ang mga pangako ng Panginoon na pwede mong panghawakan, pwedeng maging kalakasan mo sa araw-araw. Gabay! Maging gabay sa paggawa mo ng mga desisyon. Palakpakan po natin ang Panginoon. And last verse, ano pong sabi diyan? Huwag kang matakot, kapatid. Sabi diyan, huwag kang matakot. Be strong and courageous. Pakisigaw po, do not be afraid. Yung malakas, yung narinig mo, tumatama sa espiritu mo. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Pagpalain ng Panginoon kanyang mga salita. Huwag kang matakot. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, pag kayo natatakot, kayo ay kinakain ng anxiety, kapag kayo ay kinakain ng kalungkutan, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang matakot dahil sasamahan kita. Ako ang kakampi mo, ako ang kasama mo, ako kalakasan mo, ako kalasag mo, ako ang iyong Ama sa langit na nagbabantay sa iyo araw-araw. At hindi kita bibitawan. Wala ka dapat ikatakot. Amen. May mga tao po na napakabilis para sa kanila maranasan ang presensya ng Diyos. Sino po dito, yung honestly, pwede mong sabihin na, oy, alam mo ako, para sa akin, napakadali kong maranasan yung presensya ng Panginoon. Napipil ko siya. Nararanasan ko yan. Pwede po ba magtaas ng kamay yung mga tao na para sa'yo, nararamdaman mo yung presensya ng Diyos? Ako po, kasama ako doon. Pero may mga tao naman po, maganit, yung parang hindi nila ma-feel. Para bang tayo, napipil na natin, napipil na tayo ng Holy Spirit, nararamdaman na natin yung yakap ng Diyos, pero sila para bang wala silang maramdaman. Ano po ibig sabihin nito? Tama-tama po umuulan. Naalala niyo po yung kwento na tuwan-tuwa yung lalaki dahil umulan, tapos sabi niya, saktong-sakto, walang tubig, walang naipon, makakaipon ako ngayon. Di ba naalala nyo? Naglabas siya ng drum, tapos sabi niya, pag napuno ito, maglilinis ako ng bahay, maglilinis ako ng kung ano-ano. Tuwan-tuwa siya dahil magdamag na umulan. Kinabukasan, tumigil na ang ulan, ini-expect niya na nakapuno na siya. Pagtingin niya po sa drum, hindi po napuno. Bakit po? Alam natin yung sagot. Alam natin yung sagot. Bakit hindi napuno, Ate Gemma? Dahil
may takip yung drum. Hindi niya naalis yung takip. Nakatakip pa rin. Kaya kahit umulan ng 24 hours, magdamag na umuulan, ay hindi talaga mapupuno yon. Bakit? Sarado. Nakatakip. Kung gusto po natin maranasan ang presensya ng Diyos, ang buhos ng presensya ng Diyos, pakitapik nga yung katabi mo, buksan mo puso mo. Wag mo dapat isarado yan. Buksan mo ang pagpupuri mo sa Panginoon. Sabi po, sa pagpupuri daw, malakas na bumubuhos ang presensya ng Diyos. Pwede po ba lahat ng nabubuhay, pumalakpak at magpuri sa Panginoon at saluhin po natin ang buhos ng presensya ng Panginoon. Sabihin natin, Hallelujah! Praise the Lord! Ako po, pag gusto ko po maranasan ang presensya ng Diyos, umaawit lang ako, nagpupuri lang ako, ay grabe napipil ko na. Niyayakap ako ng Panginoon. Amen? Buksan mo lang yung puso mo. Buksan mo lang. Huwag kang makigaya. Huwag yung, ay, nakakaya. Pumapalakpak sila, papalakpak na rin ako. Ay, kumakanta sila, kakanta na rin ako. Huwag. Sa bahay pa lang, taos-puso mo nang purihin ng Diyos. Sa tahanan mo pa lang, mag-practice ka ng pumalakpak at magpuri. At mapipil mo na yung presensya ng Diyos. Amen. Pag praktisado ka, yung bang sanay na sanay ka na maranasan yung yakap ng Panginoon. Wow. Sasabihin mo na, grabe, sapat ka na, Panginoon. Sapat ng yakap mo para magpawi ng takot ko, para magpawi ng kalungkutan sa puso ko. Hallelujah. Tatlong bagay po ang gusto ko pong iwanan sa inyo bago po tayo mag-pray. Number 1 po, bilang mga anak po ng Diyos, taas po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, sabi ng John 1:12, ikaw ay anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, ang Diyos po ay hindi lang nakatira sa langit, hindi lang nakatira sa kanyang kaharian. Kung tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoon na tagapagligtas, sa oras na ito, sa araw na ito, ang Panginoon ay nakatira na ngayon sa puso mo. Hawakan mo yung katabi mo, nakatira sa iyo ang Panginoon. Nananahan sa iyo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. Kaya mararamdaman mo yan. Mararanasan mo yan. Kaya ang sabi po ng pangako ng Panginoon dito, I am with you. He will be with you. God will be with us. Pangako ng Panginoon yan, sasamahan ka ng Panginoon. Sino po dito gagraduate na? Papasok na sa senior high, sa college, sasamahan kayo ng Panginoon. Sino ho dito nagtatayo ng negosyo, may bagong trabaho, sasamahan kayo ng Panginoon. Sino dito may bagong nililigawan? Sasamahan kayo ng Panginoon. Sasamahan kayo ng Panginoon. Sino dito, may mga pinagpe-pray kayo, may mga pinagpe-pray para sa pamilya, sasamahan po kayo ng Panginoon. He is with you. He is for you. He is in you. Lagi ko pong sinasabi yan, di ba? Lagi ko sinasabi, God is in us. Pag sinabing God is in us, tumatahan siya sa iyo. Templo ka niya. Bahay ka niya. Kasi nga tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Nasusundan? God is in you. God is for you. Pag sinabing God is for you, iba po yun. Pag sinabing God is for you, yung presensya ng Diyos kakampi sa iyo. No weapons of the enemy shall prosper against you.
Babatuhin ka ng dyablo ng kung ano-anong atake, pero God is for you. Yung presensya ng Panginoon, nagko-cover sa iyo. Mag-iingat sa iyo. God is in you, God is for you, God is with you. Pag sinabing God is with you, kahit saan ka magpunta, kasama mo ang Panginoon. Taas nga po ang kamay na pwede magsabing, kahit saan ako magpunta, kasama ko ang Diyos. Kahit saan ako tumungo, anuman yung pagdaanan ko, dumaan man ako sa pagsubok, dumaan man ako sa bagyo, dumaan man ako sa kadiliman, ang Panginoon ang kasama ko. He is with me, He is for me, He is in me. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon ng mas malakas na palakpak na nag-aanyaya sa kanyang presensya. Hallelujah! Praise the Lord! Meron pong mga nagtatanong, bakit may pagkakataon na feel ko yung presence ni Lord? Naranasan nyo na ba yan? Pero may mga pagkakataon na parang hindi ko napifeel yung presence ni Lord. Naranasan niyo yan? Sino nakaranas niyan? Minsan napifeel mo, parang minsan hindi mo napifeel. Konting understanding lang po sa presence of God. Pakisabi po, omnipresence of God. Omnipresence of God, ang ibig sabihin sa theology na yan, God is everywhere. Ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Ang kanyang presensya, kahit saan ka magpunta, nasa lahat ng dako. Meron pong pangalawa, pakisabi po, manifest presence of God. Pag sinabing the manifest presence of God, you feel His presence physically. Nararamdaman mo siya. Napipil mo talaga siya. Now, minsan nadadaya tayo dito. Minsan dinadaya tayo ng kaaway. Pag hindi mo na napipil yung presence ni Lord physically, para bang ini-interpret mo na pinabayaan ka na ng Diyos. Pag hindi ka na nakakapag-speaking in tongue, hindi ka nakakita ng vision, hindi ka na nangingilabot, para bang walang apoy na parang bumababa sa'yo na may apoy na bumababa pero malamig. Ang dami nagpapatotoo na kapatiran. Pero minsan, pag hindi na nila nararanasan yung the manifest presence of God, ini-interpret nila na pinabayaan na yata ako ni Lord. Binitawan na yata ako ni Lord. Iniwan na yata ako ni Lord. Absent na yata si Lord. Wala na yata ang Diyos dito. Tandaan mo, the omnipresence of God. Nasa lahat siya ng dako. At hindi lang siya nasa lahat ng dako, tumatahan siya sa puso mo. Amen? Alam mo, pag may malalim kang pangunawa at pananampalataya at understanding sa presence of God, mas madali mong mararanasan yung manifest presence of God. Nasusundan po natin. Naalala ko po yung footprints on the sand. Sino pong nakakarinig po ng tula na footprints on the sand? Footprints in the sand. Ano yung tono niyan? Ano yung kanta niyan? Footprints in the sand. Ang ganda po niyan eh. Basahin lang po natin yung maiksing tula tungkol dito na akala ng taong ito, pinabayaan na siya ng Diyos. Akala ng taong ito, iniwan na siya ng Diyos kasi hindi niya na napipil yung presence ni Lord. Pakisabi sa katabi mo, hindi ganun. Hindi ka pinabayaan ni Lord. Unawain mo ang mga salita niya. Ang sabi po, one night, a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Ito yung panaginip niya. Naglalakad po siya sa dalampasigan kasama ang Panginoon. Across the sky plus scenes from his life. For each scene,
he noticed two sets of footprints in the sand. One belonging to him and the other to the Lord. Sabi niya, nakikita niya sa kanyang paglalakad yung mga yapak ng Panginoon at saka yung mga yapak niya. Very close sila ni Lord. Naglalakad sila sa dalampasigan. Pakisabi po, wow. Ang ganda, di ba? Ang sabi pa po, when the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life, there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in his life. Naranasan niyo na ba ito? Yung bagsak ka? Yung kinakain ka ng lungkot? Kinakain ka ng takot? Nababalot ka ng kadiliman? Sabi niya, napansin niya na sa mga ganitong sitwasyon, yapak na lang ng nag-iisang tao, ng persona, yung nakita ko. At ang sabi po, this really bothered him and he questioned the Lord about it. Kinwestiyon niya Panginoon. Sabi niya, Lord, you said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the day. Sabi mo, pangako mo, Lord, sasamahan mo ako pag tinanggap kita. But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don't understand why when I needed you most, you would leave me. Sabi niya, Lord, di kita maintindihan. Kung kailan kailangan kita, kung kailan kailangan kita, bakit hindi kita nararamdaman? Bakit hindi kita nararanasan? Bakit hindi ko ma-feel yung presence mo na dati ko namang nararanasan? Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi ka iniwan ng Diyos. Pwede ba natin sabihin amen? Ang sabi pa po, the Lord replied, ito sagot ng Panginoon, my son. Pakihawakan nga sa balikat yung katabi mo na parang sinasabi mo, my son, my precious child, I love you and I would never leave you during your times of trial and suffering. When you see only one set of footprints, it was then that I carried you. Sabi ng Panginoon, kaya isa lang nakikita mo, isang set ng footprints. Sa akin yan eh. Sa akin yan. Buhat kita. Pakihawakan nga ng maigpit yung katabi mo. Buhat ka ng Panginoon. Pag hindi mo na kaya, binubuhat ka na niya. Pag hindi mo na kaya, hawak ka niya. Sino po pwede magsabing hinawakan siya ng Panginoon? Binuhat siya ng Panginoon kahit mabigat. Kahit mabigat tayo, kahit mabigat yung mga problema natin, makapangyarihan ng Panginoon, mas malakas ang Panginoon. Kayang-kaya niya tayo hawakan. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon na humahawak sa atin. Bumubuhat po sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Siya na nag-iingat siya na sumusubaybay sa atin. Siya na nakatingin sa atin. Siya na nagsasabi na, I will never leave you nor forsake you. Pwede mo ba natin sabihin, Hallelujah. Hallelujah. Pangalawang bagay po, magtatapos na po ako. Number 2, ang sabi ng salita ng Diyos na binasa natin, God made you strong. Ginawa ka ni Lord na strong. Pinalakas ka niya. Kasi tingnan mo yung commandment niya. 3 beses niya sinabi diyan, be strong. Be courageous. Lakasan mo loob mo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-worry. Huwag kang mag-alala. Sabi niya, be strong. Bakit niya tayo
Sinasabihan ng be strong. Kasi po, siya mismo gumawa sa atin. Ginawa kanyang malakas. Hindi kanya ginawang mahina. Kaya kakayanin mo yan. Amen? Alam niyo po, minsan bakit bumubulong sa atin ang Panginoon? Minsan bumubulong ang Panginoon, sasabihin sa iyo, be strong, be strong. Alam mo kung bakit bumubulong sa iyo ang Panginoon? Kasi close sa iyo ang Panginoon. Hindi niya kinakailangan sumigaw. Kasi napakalapit niya lang sa iyo. Amen. Alam niyo po kung bakit tayo sinisigawan ng dyablo? Binubulyawan niya tayo, sinisigawan niya tayo ng takot, pangamba, pag-aalala, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling, hindi ka na makakabangon, hindi ka na magsasucceed, hindi ka magtatagumpay, hindi mo maabot yung pangarap mo, hindi ka na makapag-asawa, hindi ka na magkakapamilya. Pero wag mo yung pansinin. Mas pansinin mo yung bulong ng Panginoon. Yung mensahe ng Panginoon. Sabi niya, anak, hindi kita pababayaan. Hindi kita bibitawan. Hawak kita ng aking presensya. At ang presensya ko ang magpapatibay sa iyo. Magpapalakas sa iyo. Kakayanin mo lahat. Kinaya mo na dati. Sinamahan kita dati, kinaya mo. Ngayon pa, sasamahan kita ng aking presensya. At ang presensya ko, magbibigay ng kalakasan sa iyo at tagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po, sa context na ito, meron pong namatay dito. Joshua was the successor of Moses. Bakit? Kasi po, Moses died. Namatay po si Moses. Alam niyo po, sa buhay natin, minsan may nawawala. Hindi man tayo namatayan ng tao, pero minsan may mga namamatay na pangarap, may namamatay na bagay sa ating buhay, may mga nawawala. At minsan, pinapahintulutan ng Panginoon, mawala yung mga bagay-bagay na yan para mapalapit ka sa Kanya. Tama po? Minsan may aalisin ng Panginoon na tao. Minsan may aalisin ng Panginoon ng mga gawain. Minsan may aalisin ng Panginoon ng mga bisyo para maging strong ka. Para patunayan sa iyo ni Lord na, anak, ako lang sapat na. Christ is enough. Pwede mo bang sabihin sa sarili mo, Christ is enough? Jesus is enough. Sapat na ang Panginoon para maging masaya ako, para magtagumpay ako. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last, number 3. Ano po ang pangako ng Panginoon sa atin dyan? The Lord will give us victory. God will give you victory. He will give us success. Victory. Pagtatagumpayin po tayo ng Panginoon. Pagtatagumpayin po tayo ng Panginoon. Nung araw po, meron daw po isang negosyante na nakasakay po sa tren. Kasi nung araw po yan, mga 17th century, alam mo naman yun, mga 18th century, uso pa po nun yung by train. Ngayon naman uso pa rin, kaya lang modern na. Nung araw po, may negosyante na bumibiyahe po sa tren. Hindi niya po alam na may mga bandido na sumusubaybay sa kanya. Gusto siyang pagnakawan. Mga nakakabayo po ito. Mga magnanakaw nung araw, nakasakay po sa kabayo. Kasi nga po, sinaunang panahon pa po ito. Hindi pa po high-tech. Ang mga trend po nung araw yung ginagatungan pa. Wala pang kuryente nung araw. Hindi pa po by magnet. Wala pa po mga bullet train nung araw. So imaginein mo, negosyante, meron pong mga magnanakaw, bandido, tulisan, na sumusunod po, pero hindi po makadikit dahil mayroon pong kapangyarihan na kumukover.
Hindi po makadikit eh. Kasi para bang may payong, may makapal na kapangyarihan na presensya ng Panginoon na hindi sila makadikit. Ilang oras na, ilang araw na po na naglalakbay, hindi po sila makadikit. Dahil iniingatan po itong taong ito ng ating Diyos. Amen. Pero nagtaka po sila, nagkaroon po ng butas. Nagkaroon ng butas. At dahil sa butas na yon, nakapasok sila. Alam niyo po kung anong na-discover nila? Na-discover nila, ito palang negosyanteng ito, hindi bumibitaw sa worship. Hindi bumibitaw sa panalangin. Pero dumating yung panahon na nagsawa siya manalangin. Nagsawa siya magpuri. Kaya mahirap magsawa eh. Amen? Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka magsasawang magpuri. Alam mo, nangyari nung tumigil po siyang kumunik sa Panginoon. Tumigil po siyang mag-worship sa Panginoon. Nagkaroon po ng butas na walang po siya ng covering. Ano po ang moral lesson? Huwag po tayong titigil sa Panginoon. Amen. Para tayong magtagumpay, para tayong mag-succeed sa lahat ng problema na kakaharapin natin, huwag po tayong tumigil, kumapit sa presensya po ng Panginoon. Dahil ang presensya po ng Diyos ang siyang lagi mag-iingat sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa presensya mo na lagi pong nag-iingat sa amin. At dahil mahal ka namin, nananampalataya kami sa iyo, hindi po kami titigil, sumamba, magpuri sa iyo, magbulay ng mga salita mo, aralin, basahin ang mga salita mo. Dahil ang mga salita mong ito ay mga salita na punong-puno ng pagmamahal. Ito po ang love letter mo sa amin. Nandito sa Biblia, sa salita mo, ang kalakasan namin, ang gabay namin, kaya hindi po kami titigil, Lord. Patuloy po kami sasamba at magpupuri sa iyo. At ang presensya mo ay patuloy po naming mararanasan sa araw-araw na nagpapalakas sa amin, nagpapayapa sa amin, nagbibigay ng kagalakan sa amin, nagbabago na aming buhay. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.